Tagumpay nga po mga idol ang Golden State Warriors na maipanalo ang play-in tournament nito laban sa Memphis 121-116 pero hindi rin naman nila magagawa kung hindi dahil sa performance ni na Jimmy Butler na merong 38.7 rebounds at si Stephen Curry na merong 37 points, 8 rebounds, 4 assists. Yes mga idol, silang dalawa ang rason bakit hindi nag-choke ang Warriors sa napakahalagang game nito matapos mag-struggle ang ibang mga players kagaya ni Buddy Hield na nakapagtala lamang ng 2 points at 1 assist sa paglalaro ng 12 minutes. Sa kabila ng patuloy na pag-struggle ni Buddy Hield sa opensa, mas pinipili para naman nila siyang paglaruin ni Coach Steve Kerr kumpara kay Kuminga na naka-DNP niya at hindi na naman pinaglaro ngayong araw kontra sa Memphis. Kaya maraming ang mga fans ng Warriors ang nagtataka sa ginagawang desisyon ng Golden State Warriors sa kanya. Samantala ilang araw bago magsimula ang laro, inanunsyo na ni Jovan Bohan na opisyal na nga pong kumpleto ang 15-man lineup ng Lakers na ipangsasabak sa playoffs na sina Luka, Reeves, Rui, LeBron, Hachimura, Jackson Hayes, Gabe Vincent, Dorian Finney-Smith, Jared Vanderbilt, Jordan Goodwin, Dalton Knecht, Shake Milton, Markieff Morris, Maxi Kleber at si Bronny James kasama si Alex Len. At kung inyong mapapansin, hindi sila dito kasama ang dalawang two-way player na si Trey Jameson at Christian Coloco na hindi mapapasama at makakapaglaro pa next game. At dahil sa pagkawala ng dalawang sentro, literal madedehado ang team sa Timberwolves pagdating sa front court sa pagkakaroon ng Wolves ng madaming big man. Pero ayon sa isang analyst, hindi rin naman ito magiging big deal dahil meron rin naman silang dalawang napakalaking advantage sa serye. Una ay ang pagkakaroon ng napakaraming manlalaro matalento na sobrang maaasahan sa opensa. Mismong si Anthony Edwards na ang nagsabi, mahihirapan silang ma-outplay ng Lakers pagdating sa 1-on-1. Maliban dyan, napakabilis rin naman ang facing ng laro ng Lakers sa paggamit ng small ball lineup kaya posibleng mahirapan dito ang Minnesota na sanay mga half-court plays at mabagal na tempo ng laro. Sa kabilang banda, bigo ang Atlanta Hawks sa kanilang first game sa play-in tournament kontra sa Orlando Magic 120-95 kung saan nasayang dito ang nagawa ni Trae Young na merong 28 points at dahil sa pagkatalo, kakailanganin pa nilang kalabanin ng mananalo sa pagitan ng Chicago Bulls at Miami Heat sa pangalawang phase ng play-in upang makuha nila ang ikawalong pwesto sa Eastern Conference na siyang haharap sa number 1 team na Cleveland Cavaliers. Pero kahit hindi pa tuluyang laglang ang Atlanta at may pagkakataon pa sa playoffs, hindi pa rin naman napigilan na Trae Young na maging emosyonal sa pagkatalo. Binastos nga nito ang mga officials bago pa matapos ang laban na dahilan bakit maaga itong natanggal. Maliban dyan, matapang rin naman itong nagreklamo sa mga referee matapos nitong sabihin na hindi nga fair ang tawagan since masyadong maninipis ang ibinibigay na tawag na ito sa Orlando, hindi kagaya sa kanila na pahirap pang makasungkit ng foul. Wala nga pong pakialam si Young kung patawan man siya ng multa ng NBA basta't masabi lang naman ito ang kanyang gustong sabihin patungkol sa mga officials.